Hello again, ganda kachika life! Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Ngunit bago po tayo magsimula, gusto ko lamang po magpasalamat sa patuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay sa channel na to. Maraming salamat po. Eto na nga po, mukhang pinaka-strictang judges raw po itong si Miss Catherine Bernardo sa Season 7 ng Pilipinas Got Talent. Base yan sa mga komento ng mga netizen matapos po mapanood ang trending teaser ng PGT. Maging ang mga kababayan nga po natin sa iba't ibang bahagi ng mundo ay super excited na rin na manood ang nasabing show. Flinex nga ng isang fans ni Catherine abroad na full support sila sa PGT dahil sa iniidolin po nilang si Miss Catherine Bernardo. Sumukhang tama ang desisyon ng kapamilya management na isama nga po itong si Miss Catherine bilang isa sa mga four powerful judges dahil ngayon pa lang ay super ingay na nasabing talent search show. Marami pong fan or fanay ang patola sa spin na binanggit ni Kat sa teaser. Sinabi kasi na actress na hindi siya basta-basta binibigay ang kanyang ex. Kaya naman maraming Katen fans ang nagpupush kay Mr. Alden Richard. Ito parang biro to na mag-audition nga daw po itong si Mr. Alden Richard sa PGT para lang masungkit niya ang matamis na yes ng actress. Dinuno lang po yun ng mga fans dahil may balitan si Mr. Alden ang mag-host ng isang show na makakatapat ng PGT ni Miss Catherine Bernardo. Naisip yun ng netizen dahil nga hindi nga ba kumalat ang chika na tinigil ng araw po ng kapuso actor ang panliligaw sa Asia's phenomenal superstar kaya sinigurado na nga nila na siya'y pinapangarap na yes mula sa actress. Maingay din ang ugu-ugu na hindi naman talaga nanligaw ang aktor. Sa leading yan, which is na alam naman po natin mga Katden fan na etong si Mr. Alden Richard at Miss Catherine Bernardo is may special na relationship. At ito na nga po, total cross po ng nakinita po ng Hello Love Again is 1.6 billion pesos po yan . Samantala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz update. 100% daw na in love ngayon ang actress na si Miss Heaven Peralejo. Ito ang sinabi ng actress sa interview niya sa Fast Talk with Boy Abunda noong February 26, 2025. Dito ay napag-usapan ang tungkol sa rumor boyfriend ni Miss Heaven na si Marco Gallo. Una nagkasama nga po sina Heaven at Marco sa Pinoy Big Brother Lucky 7 noong 2016. Tinanong nga po ni Mr. Boy Abunda si Heaven kung ano ang nagustuhan nito sa pagpasok sa PBB Lucky 7 ngayong magkakaroon ng PBB Celebrity Collab Edition ng GMA at ABS-CBN. Ang nagustuhan ko sa loob ng bahay was actually meeting Marco. Patukoy niya sa Filipino-Italian actor. Naniniwala ako sa invisible string theory na. Imagine nagkita kami when we were kids, is that work out. I like him, he liked me during that time, pero bata pa masyado. And then after 7 years again, nagkita kami. And then look how it unfolds, diba? Ang invisible string theory, ang lumang paniwala ng mga Chino kung saan ang dalawang tao ay konektado ng invisible string at balang araw ay tinadhana talaga sila. Sa Instagram account nga po ni Miss Heaven noong January 2025 sa kaarawan nga po ni Mr. Marco, ibinahagi ng actress mga larawan nila na nasa loob pa sila ng bahay ni Kuya. Pagbati nga po niya kay Mr. Marco, meet at 16, life talk as a separate paths and 7 years later, the rain in España, TY Viva, brought us back together. Happy birthday to my soulmate, my best friend, and the one who feel like home. Kissing face close emoji. Binalikan nga din po ni Mr. Boy Abunda ang ilang issue tungkol sa mga ex-boyfriend ni Miss Heaven sa showbiz. Isa na rito si Jimwell Pacquiao. Wala naman siyang sama ng loob sa pamilya nito. Pagtanggi ni Heaven, no beef at all. So hindi totoong hindi siya tanggap ni Manny at Chinky Pacquiao. Sagot ni Heaven, wala, sobrang okay namin, okay po kami until the end. Kasunod nito si Kiko Estrada. Sabi nga ni po ni Miss Heaven, we worked recently, lumuhod ka sa lupa. Hindi na napag-usapan ang iba pang issue. Nagkahiwalay sina Jimwell at Heaven noong kalagitnaan ng 2019. Sina Heaven at Kiko naman ay nagkahiwalay noong kalagitnaan 2021. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuling showbiz update. Ito po talaga sinadya ko pong ihuli ito para po masubaybayan niyo po siya maigi. Catherine Bernardo itatambal daw po kay Mr. James Reid.
Yan po ang mga tanong ng mga netizen ngayon. At trending po ito sa X na dating Twitter. Marami nang gaabang sa pagbabalik nga po ni Mr. James Reid sa telebisyon dahil ang huling regular show pa niya ay ang Idol Philippines noong 2019 kung saan isa siya sa naging hurado. Kasama noon ni Mr. James sina Moira De La Torre, Regine Velasquez at Vice Ganda. Inanunsyo nga po ni Miss James na magbabalik na siya sa ABS-CBN at ang sabi nga po ay eto chika lang po ito, hindi pa po siya kumpirmado na si Miss Catherine Bernardo ang makakatambang niya. Pero hanggang ngayon ay wala pang follow-up tungkol dito. Baka daw po kasi tatapusin na muna ang programang Pilipinas Got Talent kung saan isa siya si Miss Catherine Bernardo sa mga hurado. Kasama nga po sina Mr. Donnie Pangilinan, Eugene Domingo at Mr. Freddie M. Garcia o FMG. At dahil nga po sa napabalitang balik telebisyon na nga po si Mr. James ay maraming nagtawagan ng kanyang brand para kunin siyang ambassador na gusto siyang i-sponsor sa mga magiging programa niya. Isa na nga po dito ang long time clothing apparel sa pen shop na kung saan makikipagsosyo ang aktor at ang kasama sa partnership nila ang mga personal na kwento at ang tagline sa partner in style. Ang kampanya nang nagtatampo kay Mr. James na magpapakita sa pinakabagong koleksyon ng brand at may titulong Brighter Days. Samantala tungkol naman sa love life na aktor, ay steady lang sila ng girlfriend niya na si Isa Pressman. Nasa Plus 65 Festival sila na ginanap sa Ayala Malls, Manila, kamakailan. Noong isang araw ay may videos post si Miss Isa nasa kabinang si Mr. James na ginanap na festival. Caption nga po ni Manakanang Dalaga, throwing an appreciation post cause I wanna for my female and male artists, these two. Just killed their festival, just released their EP, Plain Girl, and more we can't tell yet. Proud of you, what a full month and we got more coming. Congrats and good luck. Let's go, love, your cheerleader and creative director. Grabe, umabot na pala sa 12 million total views sa YouTube ang FPG Batang Quiapo episode noong February 21 sa loob lamang ng 2 araw. Record-breaking din ang episode dahil mahigit 1 milyong Pilipino ang sabay-sabay na nanood sa Kapamilya Online Live sa YouTube na may 1,554,000 all-time high peak concurrent viewers. Ito ang unang beses na umabot sa 1 milyon ang sabay-sabay na tumutok sa serye sa pamamagitan ng naturang live stream. Ito rin ang ika-4 na magkakasunod na gabi kung saan nagtala ng serye ng lampas 800,000 live concurrent viewers. Sa pinakahuling episode, tinutukan ng viewers ang umaatikabong ratratan kung saan walang humpay. Ang maaksyong enkwentro ng mga karakter ni na Mr. Macoy De Leon, John Estrada, Mr. Christopher De Leon at Mr. Coco Martin. Ipinakita rin dito ang matagal ng inaambangan na muling paghaharap ng mortal na magkaaway na sina Tanggol at Ramon, na gumaganap nga po na si Mr. Coco Martin at Mr. Christopher De Leon, kung saan siniwalat na sa kanila ang pasabong na revelasyon na sila ang tunay na mag-ama. Patok na po sa netizen ang makapagpigil hiningang episode kung saan iba't ibang reaksyon, video ang ibinahagi nila sa social media. Sa mga susunod na episode ng FPG Batang Quiapo ay lalong titindi ang bakbakan ng mga magkaaway dahil magsisanib persa na sina Tanggol at Ramon para sa nakatakdang mas malaking bakbakan. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel. And please don't forget to hit the bell button for our latest updates.